Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Filipino Catholics gather in churches today to participate in masses for Ash Wednesday observance. Relatives of drug war victims have reported receiving online threats from Duterte supporters as the confirmation of charges hearing approaches. Senator Kiko Pangilinan files a bill seeking to abolish a travel tax imposed on Filipinos traveling abroad. Capital One solar spikers secure hard-fought victory over Choco Mucho in 2026 PVL All-Filipino Conference. First in the news, Catholics across the country are observing Ash Wednesday today, marking the start of the Lenten season. Let's get the latest from Mobile Journal Francis Rivera, reporting live from Baclaran Church. Francis, kamusta na dyan sa Baclaran? Dami naman tao? Good morning, Diego and Angela. Ngayon, tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga deboto dito sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help or Baclaran Church. So makikita nyo, tuloy-tuloy yung mga deboto o yung mga Katoliko nagpapalagay ng abo sa kanilang mga noo. Tanda nga ng pagsisimula ng Lenten season. At ngayon, yung mga activities, no, yung mga naririnig natin ngayon, kakaumpisa lang ng mga novena at mamaya ay susundan din niya ng isang misa. At dito naman sa lagay ng traffic, yung mga kapatid, no, medyo may bahagyang pagbagal na ng trapiko sa harapan ng Baclaran Church kung saan yung Ross Boulevard, no, ay dahil nga doon sa mga deboto na pumaparada dun sa harapan, nitong harapan ng simbahan. Kaya naman inaabisuhan na rin natin ng ating mga kapatid na magdala talaga ng magbaon ng habang pasensya kung daraan dito sa harapan ng Baclaran Church. Francis, nagdagdag ba ang pamunuan ng simbahan ng special masses pang anointing of the ash? Yes, Diego. Wala namang pinagbago doon sa naging patakaran or naging sistema ng mga misa from last year at ngayon, no, at natalungan natin yung pamunuan ng simbahan at magtutuloy-tuloy nga raw ito every hour yung novena masses, no, at ganoon din yung misa. So pamimili na lang or pwede niyo na lang abangan kung English or Tagalog mass or novena yung aatinan ninyo. Okay, so sa ngayon nga, para lang sa information ng ating mga kapatid, marami na ba ilang mass na yung ginawa today? Yes, Angela, RD ang misa, nag-start sila ng 6 a.m. at ngayon ay 10 a.m. na. So meron lang halos 4 na sunod-sunod na misa at ganoon din sunod-sunod din yung novena masses. Kasi sakto rin, no, Ash Wednesday at kilala nga ang Baclaran Church pag Wednesday, Baclaran Church talaga ang pinupuntahan ng mga deboto. Kaya di na rin katakataka kung bakit talagang yung mga ibang deboto pinipili itong Baclaran Church para dito sila magpalagay ng abo. Meron bang mga alternatibong ruta itinalaga ngayon ng local government dahil nga inaasahan natin na mas maraming mga churchgoers ang pupunta ngayon dahil Ash Wednesday? Angela, so far wala pa tayong nakikitang advisory, no, mula sa pamahalaan or sa pamunuan dito kung meron bang mga alternative route, no, na pwede nilang daanan, no. So far naman ay possible, yun nga lang talagang medyo bumabagal yung daloy ng trapiko kasi doon sa mga motorista nag-aabang din ng mga deboto na lalabas at sila naman yung papalit para doon nga sa parking, no. Pero doon mismo sa mismong road o doon sa mismong highway or expressway o highway, itong Ross Boulevard ay tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Pero pagdating nga dito sa may service road, talagang medyo may kabigatan. All right, thank you for that. Mobile Journal Francis Rivera reporting from Baclaran Church. The holy month of Ramadan will begin in the Philippines on Thursday, February 19. This after the National Commission on Muslim Filipinos confirmed that the crescent moon was not sighted during Tuesday night's moon sighting activities. The announcement was made in coordination with the Bangsamoro Daruf
or Darul Ifta, ulama groups, and Pag-asa following citing reports from different parts of the country. Ramadan is a sacred month of fasting, prayer, and reflection for Muslims and will be observed by the faithful nationwide. Relatives of drug war victims have reported receiving threats from Duterte supporters ahead of the confirmation of charges hearing next week. Here's the report. Prosecutors at the International Criminal Court have said they will not take a stance on former President Rodrigo Duterte's bid to disqualify 3 lawyers representing victims in the case. In a 3-page filing dated February 16, Deputy Prosecutor Mami Mandayan Yang told the chamber that the prosecution will stand by the court's ruling on the matter. Defense counsel Nicholas Kaufman had requested the removal of Filipino lawyers Joel Butuyan, Gilbert Andres, and Nicole Arcaña, citing alleged conflicts of interest due to their prior work together at Center Law Philippines. Should they be disqualified, an attorney from the Office of Public Counsel for Victims may represent the interests of the victims. The confirmation of charges hearing is scheduled to begin on Monday, February 23 in The Hague. The ICC said that the hearing will run for 5 hours with breaks. Duterte panaguti! Duterte panaguti! Convict! Convict Duterte now! Ahead of the proceedings, relatives of drug war victims have reported receiving threats from Duterte supporters. Ganong threat na paatrasin o patahimikin yung mga biktima. Sa kabilang banda, kapag pumunta doon, syempre hindi na rin namin alam yung emosyon ng mga tao, pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street, Duterte Park, na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said they are also working to address online attacks from paid trolls. Kasi may ibang totoong tao, may ibang hindi. Kaya hirap din po kami kung papaano sasalagin ang isang troll army na hindi mo kita agad at hindi mo naiintindihan. Timing, mukhang sa hapon. Depende din sa instructions. Magkakasabay. So, yung inauthentic behavior, it comes at a particular time, number 1. Number 2, pare-pareho po ng script. So, yan yung isang sinusubukan namin na meron ding counter-troll armies. At ito po, mga totoong tao. Meanwhile, Conti confirmed the possibility of the prosecution calling in 2 witnesses for the confirmation of charges hearing. These witnesses are said to have knowledge of how the drug war was planned and executed. There has been speculation that self-confessed Davao Death Squad hitman Edgar Matobato and former police colonel Reina Garma could appear as witnesses. Conti dismissed this, saying the witnesses will only be known during the hearing itself. Duterte has been in ICC detention since his arrest on March 11, 2025. For News 5, Camille Samonte, we are One News. Sabi nga ng ibang mga friends ng ni Pangulong Duterte, mga hindi kasama sa pagtotroll, nakakasira daw sa kaso ni former President Duterte ang mga trolls. It's because nakikita daw ng court, humingi kayo nung una ng bail, di ba? Pero dahil sinasite niya, wala naman siyang influence wala na siyang sphere of influence on power. Pero nasa kulungan ka pa lang, may threats na ang mga witnesses. So that means may control pa rin. So kumbaga kung kayo ay nasa panig ng mga Duterte, hindi ito nakatutulong. Hindi. 'Di ba yung mga pagtutroll, yung mga online bashing. Saka yung witnesses mismo are being threatened. Yeah. But if you can remember, during his first appearance, nakikita natin ngayon sa TV screen natin, that's a file video already, di ba? That was in March 15, yung first video appearance niya since he was detained in the ICC detention center. Ay, di ba, naglabasan din sa mga internet, sa social media, yung mga online bashing sa mga judges, yung mga pre-trial chamber judges, etc. So, napakalaking usapin din nun na, bakit kayo sumasali dito sa usapin na ito? At kumbaga parang napapakita pa nga na nagiging parang mas powerful pa rin si Duterte. So, hindi nakakaganda yun sa panig nila. But of course, ang confirmation of charges of former President Rodrigo Duterte will take place at The Hague, the Netherlands. That's going to be on February 23, 24,
26 and 27, yung 25, parang pinaka-day off na nila yon, ano. Sa February 23, magkakaroon ng opening yan, ano, ng confirmation ng hearing, ng reading of charges, as magkakaroon ng opening statements for from the side of the counsel, the victims, side ng prosecution, at saka ng defense, no? And then Feb 24, continuation yan ng prosecution submission on the merits, victims counsel submission on the merits din. Feb 26, defense submission on the merits. Tapos Feb 27 naman, continuation of yun pa rin, yung mga merits ng kaso nila. Closing statements from prosecution, victims counsel, defense, at saka hearing on the review of detention. Ito, I was looking at it, ano, every year pala, kung may ganitong mga kaso, tine-check pa rin nila kung pwede pa siya doon sa detention niya, 'di ba? Kung okay pa ba siya doon na mailagak, no, kung sino man yung nandoon sa detention. So every year it's part of the process, 'di ba? So there are three possible scenarios na nakikita nila na magiging resulta nitong confirmation of charges. One would be the charges will be confirmed, so yung trial will proceed. Number two, hindi, walang mako-confirm na charges. And number three, po pwede rin na ibalik ng pre-trial chamber judges yung evidence sa prosecution for further review. Okay, sige. In another news, Senate President Pro Tempore Ping Lacson says any arrest warrant from the International Criminal Court must first go through local courts before it can be implemented in the Philippines. Lacson told Storycon that a corresponding order from a local judge is needed before authorities can execute any warrant issued by a foreign entity. This comes as questions continue to swirl over possible ICC arrest warrants after 8 alleged co-perpetrators were named in the drug war case against former President Rodrigo Duterte. Among those named are Senators Bato de la Rosa and Bongo, who have since both denied involvement. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summonses. When we spoke to Attorney Cristina Conte and several other lawyers, what siguro Senator Lacson was pertaining to was if it's an extradition request. An extradition request na daan ka sa local court, whether lawful ang request or not. Ang sinasabi nilang kailangan ipresenta yung court, yung tao, if it's an Interpol notice or an ICC notice based sa Rome Statute, is just to confirm identity. Nothing more. Hindi nila i-question yung legality of The arrest or warrant. They'll just haharap lang, are you Congressman so-and-so or Senator so-and-so? Yes, okay. Ganun lang daw ang mangyayari sa court. With regards to yung current situation ngayon nila, Senator Bato and Senator Bongo. But yung sinasabi ni Senator Lacson, is For extradition. For extradition or kung kasama pa rin tayo sa Rome Statutes. Oo. Kaya nga sinasabi nga dito, moot na yan because you have to remember ICC is not a state. Diba? No, it's not. Oo. It's a court. Kaya International court. yung sinasabi nila, yung avenue na yun na sinasabi ni Senator Ping Lacson, ay sinasabi ng ibang mga legal luminaries na moot na yun at yung ginawa nung kay Pangulong Rodrigo Duterte, maaaring ganun pa rin ang magiging avenue, no? Kung may mga maa-aresto. Saka mali yung notion daw na we are giving up our sovereign control over cases here in the Philippines at ipapaano natin sa dayuhan ng mga kaso ng mga ito. It's because, as you clearly pointed out, hindi naman estado ang ICC. It is an international court. So therefore, we're not surrendering the rights of the accused to another country. We're merely turning them over to a neutral court, which is the ICC. Ngayon, if you look at the composition of judges of the ICC, there are more than 10 nationalities that compose of the judges. Iba-ibang judges every single step of the way. So you cannot say we're giving up sovereignty to a particular nation. So, yun, yung aabangan natin dito. Kasi, again, wala pa naman talagang warrant, diba, doon sa mga co-perpetrators. Pero, syempre, pinag-uusapan na nila on the campo ng mga napangalanan doon, they will seek, no, ruling from Supreme Court kung ano ba daw talaga yung dapat maging basihan kapag may mga ganitong pagkakataon. Correct. No, okay, so aantayin natin yun doon na kung magsasalita o magbibigay ng ruling ang Supreme Court. For the meantime, syempre, pag-usapan pa rin, tuloy na tuloy pa rin, as I've said kanina, yung confirmation of charges ni Pangulong o former President Rodrigo Duterte doon sa The Hague. Diba? Alright, we'll be back with more stories after the break. Keep it here on Mo News.
USEC for Maritime. That is correct. Oo. USEC for Fisheries. Yes. Well, she has been included in the show cause order as to why she failed to inform us properly of her inability to attend, and for her representative who has caused delay in these proceedings. We now go first to the stakeholders. We have with us the local governments of the municipalities of Romblon, in province of Romblon, Antique, Libertad, Vice Mayor Ginte, Mayor Montojo, and Mayor Marquez of Occidental Mindoro. We will have your inputs, Mayor Marquez. You have the floor. Go ahead, please. On the issue of the municipal waters and commercial fishing. Yes, thank you very much, Mr. Chair. The municipality of Sablayan, Occidental Mindoro ay isa po kami sa munisipyo na nag-file po ng motion to intervene, petition in intervention sa Korte Suprema. Kaugnay ka po nitong decision ng Inbank. Kagaya po nang nabanggit ninyo ay due to the failure of government entities like DA and BIPAR to file comment for the case filed before the RTC of Malabon. Ang malungkot po dito ay naapektuhan yung ating mga mangingisda. Ang bayan po ng Sablayan ay isa po sa pinakamalaking bayan sa Pilipinas. At bahagi po nito ang ating mga pambayang katubigan na kung saan dito po nabubuhay ang ating mga maliliit na mangingisda. So ang desisyon pong ito at ang pagpayag na makapasok ang mga commercial fishers ay malaki pong epekto sa kabuhayan ng mga maliliit na mangingisda sa ating bayan. Aside from that, para po sa kalaman ng lakat ay narito po sa bayan ng Sablayan ang Aporip Natural Park. Isa po sa pinakamalaking protektadong lugar kung saan ito rin po mismo ay parte ng municipal water ng bayan ng Sablayan. At meron din po tayong mga marine protected areas. So sa pagpasok po ng mga malakihang palakaya sa atin pong pambayang katubigan, ay higit pa nating pinalala ang sitwasyon na magkaroon ng pagkakataon ang mga maliliit na mangingisda na makahuli sa malapit lamang o yung sa tinatawag nating municipal waters. So mahalaga pong tingnan ang bagay na ito na dapat ay kumilos at maipalam din sa lahat na hindi dapat ganito ang asal ng mga tauhan ng gobyerno. Lalong-lalo na po yung ahensya na dapat ay siyang protektor ng mga maliliit na mangingisda. Sa pagtingin po ng mga lokal na pamahalaan ay isa kong malaking kasalanan ang hindi umagampanan ng ating mga pinagkakatiwalaan ang kanilang pangunahing trabaho. Actually po talaga po itong diretso masasabi ho naming kapabayaan. Ay biro po mula sa Assistant National Director hanggang sa mga Bureau of Director. National interest ho ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ho maliit na bagay sa amin ito. O ngayon, mismong inamin nila na wala silang alam. Ibig sabihin, ay talagang pinababayaan po nila ang sektor ng ating mga mangingisda. So meron ho kaming position paper. Kami ho sa aming personal na kapasidad bilang lokal na gobyerno, ipinarating namin sa Korte Suprema sa pamamagitan ng ating petisyon ang amin pong pagkadismaya rin mismo sa kanilang inilabas na
desisyon, although ito naman ay nasa unang dibisyon, hindi pa pinal sa Inbank. May resolution din po ang aming pharmacy, municipal pharmacy, na humihiling ng reconsideration alang-alang po, hindi lang sa mangingisda ng bayan ng Sablayan, kundi sa lahat ng mangingisda ng buong bansa. Thank you, Mayor Marquez. Vice Mayor Mary Jean Te, kayo po. Thank you, Go Mr. ahead, Chair. Ako po yung dating chair ng Inter-LGU Alliance namin sa northern part ng Antique, which we call Lipas Seco Baywide Management Council. We share one common resource base, which is Pandan Bay. At nung malaman po namin, kasi delineated yung municipal waters namin, at nung malaman namin na i-allow yung commercial fishing to get into the municipal waters, dismayado po talaga kami. And we were the first municipal to make our stand. Kasi ayaw namin, una, gusto namin proteksyonan yung interest ng mga maliliit naming mangingisda. That's the main source of livelihood in our area. At kailangan bigyan namin ng halaga sa, for many years, we have the biggest number of sanctuaries in the municipal waters in the province. At pinakita namin kung gaano namin pinoproteksyonan. We have our Coastal Resource Management Program back in 1997, kung saan inagagaan talaga namin yung aming dagat. Then only to know na yung BFAR, dahil lang sa technicality, hindi ginawa ang kanilang obligasyon. Kaya tuloy, ngayon, nagkakagulo sa probinsya kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin dahil marami nang pumapasok ng mga commercial fishing vessels. Anong susundin namin? Pero sa ngayon, we're consistent na ayaw namin dahil iyon ay nakalaan para sa maliliit naming mangingisda. And we're here to represent, to make a voice, to represent their interest kasi alam namin kung anong kailangan namin. For many years that I have been the mayor, alam namin na mas kailangan ng mga maliliit na mangingisda, yung dagat na pinoteksyon na namin for many, many years. At sa isang iglap lang, masisira at mawawala dahil sa kapabayaan ng isang ahensya na dapat ginawa nila yung kanilang obligasyon. Salamat, po. Vice Mayor If I Jean may. Te. Yes, go ahead. Mayor Bebote was a long-time municipal mayor, and she's very proactive and does not limit herself to her LGU in North Antique. She's my neighbor, Pandan kami, sila si Libertad. Her sister is now the mayor, but she's very active in the whole of Western Visayas and works with other LGUs outside of her province of Antique. Just one question. Yung dating regular catch ng ating fisher folks sa North Antique, paano naapektuhan ngayon sa pagpasok ng commercial fish na dating municipal waters? Unti-unti na pong bumababa kasi pumapasok na yung mga commercial fishing vessels. So paano makakompete yung isang artisanal, maliit na mangingisda doon sa malalaking mangingisda? 'Di ba? Marami pa rin kami because we're called our area the Tuna Highway. Little Jensen yung tawag nila sa amin. Pero ngayon, anong magawa ng isang maliit na mangingisda compared doon sa may mga fish finders na hinahabol yung maraming mangisda. So, and right now, yung aming area, nakikita yung mga whale sharks doon. In fact, we're doing some tourism activity now on whale shark watching. Pero paano mangyayari yun kung papasok na yung mga commercial fishing vessels? Masisira na yun. In fact, we have marine protected areas Yes po. in North Antique, and the land area of North Antique is part of the INIPAS, the Expanded National Integrated Protected Area System. That would be Pandan, my hometown, and yours, Libertad. Libertad, and 3 LGUs From in Aklan. Yan yung land area. But it's never just land, it's ridge to reef, Yes. right? Yes, So ma'am. yung protection sa INIPAS covers areas including oceans or seas. Yes po. Oo. Tapos iba pa yung inyong declared na municipal protected areas. Yes po. Yun. Thank you. Makakatulong ng malaki, Vice Mayor and Mayor, na mag-submit kayo ng data. Yung bagsak nung mula, halimbawa, bago pumasok yung commercial fishing at ano ang datos at ngayon. Yes, po. Para mapakita natin at mapatunayan. Talagang yung kung sino pa yung mahirap, lalong humihirap. Yes po, oo. Hindi po ba? Sa halip na bigyan ng proteksyon. Meron po kaming app na catch per unit per effort po na nakikita namin kung bumagsak yung catch namin o hindi. Kasi ang datos na ito mahalaga, lalo na sa motion for reconsideration na pending before the Supreme Yes Court. po. Dahil kung technical nga ang naging dismissal,
meron namang prinsipyo sa batas na substantial justice should be given more weight than these technicalities that defeat. Yes. Technicalities should not defeat substantial justice. Hindi po ba? So yung pagiging hindi makatarungan ay mapapatunayan dahil nga sa pagbagsak ng kita ng ating mga maliliit na mangingisda. Kaya yung impormasyon po na galing sa LGU, dahil kayo po ang frontliner sa ating serbisyo publiko, mahalaga po yun. Makakatulong din po sa ating komite. Can we have now Mayor Gerard Montejo of Municipality of Romblon. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa lahat. Gusto ko lang po balikan yung question kanina ni Senator Loren sa BIPAR. Kasi I was also invited by the Oceana almost a year ago. And Yusek, nakalimutan ko yung pangalan, yung sa ano natin, babae. She was there. And then in-explain din po niya sa amin kung anong nangyari. Because when the case was filed before the RTC in Malabon, the case was referred by BIFAR sa Solgen. Ang Solgen naman po, hindi naman sila kaagad na alam nila yung ano ng kaso dahil ang nakakaalam talaga yung BIFAR. In fact po, sa amin sa Romblon, sinisisi ko talaga yung BIFAR. Kasi sinasabi namin, pinapabayaan talaga yung case. Kasi the case was only filed against BIFAR. I believe that the legal department of the BIFAR could have immediately filed a motion to dismiss the case for not impleading all the real. Now, good morning. You're still watching News and Views here on One News. You just watched the ongoing hearing on the Food, Agrarian, and Agriculture at the Senate. Yeah. Now, let's now head over to the Senate for more updates. We have Mobile Journal Merimon Reyes reporting live on the ground. Merimon. Hello, good morning. Sa ngayon, itong committee na nakita ng ating mga manonood, nagkaroon lang ng konting init ng ulo kanila Senator Kiko Pangilinan, kanila Senator Loren Legarda kasi late na dumating din yung representative, around 40 minutes na nung nagsimula rin yung pagdinig, itong representative ng BIFAR, kaya kanina medyo kumulo yung dugo nitong mga senador, especially na ang pinag-uusapan nila ay yung kasos ng mga small fishermen na sinasabing yung iba daw sa mga ito na kulong at pinagbabayad ng recovery fees para raw makuha nito yung kanilang mga maliliit na bangka, samantala yung mga commercial boats daw hindi daw ito nilalapitan o hindi raw same yung situation pagdating sa mga malalaking barko. Pero so far naman etong pagpapaliwanag naman ng BIFAR ay hindi pa sobrang hindi pa satisfied ang komite. Kaya sinasabi nila, pag-usapan daw muna nilang maigi ito kasi ang inaasahan nila, may malinaw at tuwid na sagot itong BIFAR sa mga isyong nire-raise ng komite. Balik sa inyo. Yes, aside from that hearing, ano pa ba yung inaasahan natin na pagtutuunan ng pansin ng iba't ibang komite ng Senate? Merimon. So far bukas may schedule kasi ang Senate Committee on Electoral Reforms. Ito naman yung isa pang consultation na gagawin nila Senator Risa Ontiveros patungkol sa pagbabalangkas ng anti-political dynasty law. And so far optimistic itong si Senator Risa na hopefully by late March, itong Senado makakapagpasa na sila ng kanilang version nitong panukala. Hindi raw siya makakapagsalita sa timeline ng House of Representatives pero hopeful siya at optimistic siya na hindi pa man na ito yung sinasabing ipipilit talaga na kabuuan kasi nga sinasabi na Senate President Tito Soto baka lalong hindi ito maisapasa pero considering yung mga naging opinion ng mga nakausap nila from LGUs, from civil society organizations, even mga student councils, ito yung magiging factor especially ang concern kasi nila sa pagbuo nito, yung magiging scope kung altogether, sabay-sabay o simultaneous sa mga posisyon, and especially yung civil degree of consanguinity o pagiging kamag-anak nitong mga politiko sa isa't isa. Bukod naman dyan, ngayon kasi balik na yung session ulit dito sa Senado, kaya ang isa sa inaasahan din natin, yung pagrolyo ng Blue Ribbon Committee report na pagka nakuha nito yung at least 11 signatures, masasalang na to sa session para sa pagdedebate o interpellation. At itong Senate Blue Ribbon report na to, wala pa naman tayong nakikitang nagli-leak, katulad ng nakaraan.
Wala pa, wala. Ang sabi dito ni Senator Ping, para raw mamitigate na nila to, kaya naman matrack nila, ang ginawa nila, bawat senador, tig isang kopya. Hindi na raw ito yung iisang kopya lang, tapos isa-isa yung pagpapadalhan. Para ang mangyayari, kung sakali magkakaroon na ng pagpipirma, i-consolidate daw nila all together itong mga signature. And ang sabi dito ni Senator Ping, walang substantial na naging changes talaga. Ang pinaka naging pagbabago pa lang dito ay yung wording, especially tungkol doon sa recommended na to file charges. Instead, ang nilagay nilang wording doon was recommended to undergo further investigations, preliminary investigations, case build-up investigations. Yun muna, kasi ang pinaka naging concern nila dito, in layman's term, kapag ka narinig daw yung recommended na to file charges, parang meron na raw idinulog sa korte, which is hindi naman daw yun pasok sa scope ng Senado. Mas mababa pa nga raw sila dito. Ang pwede lang mangyari is yung recommendation lang ng investigation, kasi ang makakapagpagawa lang ng pagsampa ng kaso nasa side ng DOJ o kaya naman daw ng Ombudsman. Pero all other concerns na i-raise yung mga amendments pa or questions ng mga senador, pag sinalang na yung session, doon daw nila pwedeng ma-raise pa lahat-lahat. Merimon, on a side note, mula na nabanggit yung mga pangalan ni Senator Joel Villanueva and Senator Jingo Estrada sa mga kaso, have they been active sa Senado or madalang na sila makita? Last week nakita pa natin sina Senator Joel Villanueva, sina Senator Jingo Estrada sa session floor mismo. Nabigay din pa ng bulaklak itong si Senator Estrada sa mga senadora sa session. So far, ang aabangan natin sa mga susunod na araw kung ano magiging manifestation nito sa presensya nila. That would also include si Senator Bongo na napangalanan na rin ng International Criminal Court na kasakabilang or linked siya doon sa war on drugs ni former President Duterte. Considering, Merimon, na medyo madami-daming senador ang posibleng ma-detain, meron na bang tugon ang leadership about whether or not they will surrender any of them while in session or not? Kasi yan ang nagiging usapin eh. Tapos I remember kay Senator Laila De Lima naging usapin din yung voting rights. Kunyari may mga bills, may mga pending motions. Will they be allowed to participate if ever? May naririnig ka ba? So far, ngayon kasi Wednesday, inaasahan yung caucus na gagawin ng Senate Majority. Sa minority naman, ang nasabi kasi ni Senator Robin Padilla, pinagbigay alam ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na magkakaroon din ng pag-uusap ang minority tungkol dito kanila Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Ang huling nasabi kasi ni na Senator Risa Hontiveros, they will be standing muna sa huling nasabi ni SP Soto na while the Senate is in session, yung merong immunity. Pero ang nasabi kasi ni Senator Ping, ito ay applicable lang doon sa may charges ng pagkakakulong ng 6 years and below. So since hindi pa malinaw kung ano yung charges na pwedeng kaharapin ni Senator Bato or ni Senator Bongo, yan yung ilan sa mga technicalities na kailangan pag-usapan moving forward ng Senado tungkol dyan. Merimon, mabilis na lang before we let you go. Yung ethics complaint against Senator Ping Lacson, tuloy ba yun? At ano yung magiging complaint sa kanya? Sino ang magpa-file? Ito yung tungkol nga daw sa umunoy na spliced video from a CA hearing na sinasabi naman ni Senator Ping, hindi naman daw siya marunong mag-splice. Nagtatanong nga siya kung paano raw yun. So far, wala pang confirmation from the Ethics Committee kung meron na nga ba nito. And humihingi rin tayo ngayon ng reaction pa mula sa ilang mga senador patungkol to kanina Senator JB Ejercito. Pero sa ngayon, nananatiling hindi pa talaga confirm kung may bagong ethics complaint laban kay Senator Ping. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Merimon Reyes reporting live from the Senate. Let's now talk to mobile journalist Amy Atienza for more updates, this time over at the House of Representatives. Amy, ano mga bago dyan? Good morning, Angela Diego. Dito naman sa House of Representatives, usaping tax ang nangyayari ngayong umaga. Kanina narinig na natin ang House Games and Amusements Committee kung saan nga may mga pinag-usapan sila na bills na na-file para nga dun sa franchise tax ng local government units, lalong-lalo na dahil may mga casinos na licensed and operated ng PAGCOR na nag-ooperate dun sa mga particular areas na yon. At yun nga, pinag-uusapan kasi dito na kinakailangan na ng guaranteed at fixed na share itong mga local government units para nga doon sa nakukuha nila at sa problems and benefits na nadadala nga nitong mga casinos sa kanilang areas. Maya-maya naman ay aabangan na rin natin magpa-file daw dito sa House of Representatives ng House Bill naman si
Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago para naman sa pagbabawas ng value-added tax sa digital services, maging doon sa travel taxes ay meron siyang ipapasa na bill dito mismo sa Kamara. And so far, yun yung mga nagiging pangyayari dito, and abangan natin kung ano nga ba yung magiging developments din dyan. Amy, itong travel tax na pinag-uusapan, ito ba yung similar sa sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na pag-aaralan na yung airport taxes ay gusto nila tanggalin? Dahil nga kung makipapansin itong taxes sa airport na malaking factor nito yung sa local flights na nakikita nila mas mahal na daw yung presyo doon sa local flights, sa domestic flights. So medyo similar naman yung magiging case. Alamin din natin kung may mga difference yung ipa-file ni Representative Ilago, pero yun din naman na nagiging issue at napapag-usapan din dito mismo sa Kamara. Alin ba yung mas umaayon doon sa bill ng Senado? Kasi sa Senado may 6 eh. 6 yung pending about travel tax doon to abolish travel tax doon sa Senado. And they're still talking about it, doing hearings. Pero ano dyan sa Congress yung maaring makonsolidate nung sa Senado? Well, so far, ito pa lang kasi yung information yung travel tax gusto nilang alisin para nga daw mas accessible to more Filipinos and including yung migrant workers, pati yung pamilya nila. So naiisip nila ni Representative Ilago dito na kahit nga mga typical Filipinos ay makaka-afford na for airfares dahil nga dito sa malaking presyo ng travel taxes. So yan yung titingnan natin kung saan nga ba totally mag-a-align, and yun nga, so far, yun pa lang talaga yung information na nakuha natin. Mas accessible itong paglabas sa bansa at paglabas sa iba't ibang probinsya sa bansa dito nga sa Pilipinas. Thank you for that, mobile journalist Amy Atienza. Preparations are underway for the mass protest on February 25, coinciding with the 40th anniversary of the EDSA People Power Revolution. For the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, may press con daw mamaya? Diego at Angela, tama, magkakaroon nga ng press conference ngayong araw dito sa Quezon City. Kaugnay nga ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kung saan magsasama-sama nga yung ibang mga grupo upang ipanawagan ang iba't ibang mga usapin na ayon sa kanila ay nakakaapekto sa araw-araw buhay ng mga Pilipino, kung saan nga sama-sama nabubuo ng programa itong mga grupo kagaya na lamang ng Kilusang Bayan kontra Kurakot, Artikulo 11, One Voice, Anim Movement Against Tyranny, Bayan, Sanlakas, Bunyog at iba't iba pang mga grupo kasama sa mga panawagan nila yung tapos o yung pagtuldok nga doon sa malawakang katiwalian at yung pamumuno daw o paghahari ng mga elitistang personalidad sa bansa na tila daw nagpapalabo sa naging esensya ng EDSA People Power Revolution. 40 taon na ang nakalilipas. At syempre, ayon sa kanila, napakahalaga raw nito upang alalahanin para din makita kung nasa na nga ba tayo. 40 taon ang nakalilipas. Anytime this morning at 11 a.m. inaasahan natin na magsisimula na yung press conference na ito, kung saan nga ibabahagi nila yung mga build-up activities, yung iba pa mga panawagan for transparency and accountability at yung mga usaping logistical kaugnay ng protesta nito na malawakan. Kaiba pa ito doon sa mga organizer ng trillion peso march na nakatakda ring isagawa sa 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Arles, yun gusto ko linawin, itong grupong may press conference mamaya at saka yung grupo naman ng trillion peso march. Both of them may underlying message pa rin of EDSA People Power, may ibang grupo ba na sasabay sa Feb 25 rallies na hindi dadalhin ng Feb 25 EDSA People Power message? Sa ngayon, hindi pa natin nakukuha kung may kakaroon nga ng ganyan mga grupo, Diego. Pero so far, may common ground itong Tindig Pilipinas at yung Caritas Pilipinas, pati itong grupo ng Kilusang Bayan kontra Kurakot at yung Partido Lakas ng Masa, pati yung Youth Road Reach Against Corruption. Yung lahat daw ng sangkot ay dapat managot at yung pag-atuldok nga doon sa political dynasty na nakaapekto na daw sa araw-araw na buhay ng mga Pilipino na ngayon ay mainit pa rin pinag-uusapan sa Congress. At least merong humigit kumulang na 21 na mga proposed bills na narito at nagpapatuloy naman yung pag-iikot ng
Kongreso, sa mababang kapulungan at ng Senado para nga kunin at ipunin yung opinyon ng publiko patungkol sa usapin na ito. Well, ang Tindig Pilipinas, nakausap namin sila a few days ago at sinasabi nga nila, hindi sila humihiling ng pagre-resign, no? Ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, gusto nila magdaan sa maayos na pamamaraan. Isa sila doon sa impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Doon sa mga grupo na nabanggit mo, meron bang ang call naman nila ay mag-resign si BBM? Wala pa tayong impormasyon na nakukuhang ganyan, Angela. Susubukan nating tanungin mamaya. But at least nung sa Tindig Pilipinas kasi si co-convener nito na si Kiko D ay kasama doon sa mga grupo na nag-file, no, yung mga private civil complainants na naghain sa Kongreso, no, ng reklamo na ito. At aabangan natin kung meron din ba sa kanila dito na mga kasama ng mga personalidad na nandito sa press conference na isasagawa ngayong 11 a.m. ng umaga. Alam mo, Arles, marami nagsasabi, bantayan daw tong upcoming Feb 25 rally na maigi because dito mo makikita more or less na mangyayari sa 2028. No? Ang tanong ko dito, Arles, may mga I've heard certain pro-Marcos groups that want to join the call for anti-corruption pero parang may agam-agam pa because the Feb 25 is associated with ousting the father of our president. Have you heard of any pro-Marcos group so far na nagre-reach out for a dialogue, possibly baka sumama? Wala pa tayong naririnig na nagre-reach out, Diego, no? But if we can recall itong anniversary naman ng EDSA People Power Revolution ay bukas naman talaga sa publiko. Kahit yung mga nakaraang administrasyon, di ba, if you remember sila, dating Pangulo Fidel Ramos, di ba? Sila pumanaw na JPE, pumupunta mismo doon sa EDSA People Power Monument at nagtataas pa ng kani-kanila mga kamay para alalahanin yung tagumpay nila, no? So, pati yung ibang mga grupo nagsasagawa rin ng rally at pag-alala rito, pero ganun din syempre yung mga naging biktima at survivor nito, no? So, kung magkakaroon man ng merging o pagsasama-sama o kaiba pa na kilos protesta dito, ayan ay kasama sa mga dapat nating abangan dahil ayon nga, no, sa Caritas Pilipinas, tila book and daw yung nangyari dahil 40 years ago nagtagumpay yung pag-aalsa ng masa patungkol doon sa pagtapos ng diktadurya ni Marcos Sr. pero 40 years later yung anak na raw nito yung namumuno bilang pinakamataas na pinuno sa bansa sa kasalukuyan. All right, will keep us updated but for now, thank you Mobile Journal Arles de los Santos. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Now, a bill seeking to abolish the travel tax has been filed in the Senate. Senator Kiko Pangilinan filed the proposed measure saying the current travel tax is an economic burden for Filipinos traveling abroad. At present economy, passengers pay around 1,620 pesos, while those in business and first class pay up to 2,700 pesos. Pangilinan said removing the tax could lower travel costs, boost tourism activity, and support the country's competitiveness as a destination. Similar measures have also been filed in the Senate and House. With lawmakers pushing to abolish the travel tax, questions are now being raised about its impact on tourism, government revenue, and the economy. For more details, we are joined by economist Professor Ronilo Balberan of the University of Asia and the Pacific. Good morning, Prof, and thanks for joining us. Good morning po to our power couple. Prof, thank you for joining us. Now, it's nice to see you again. Pero ang question dito is there a negative or positive economic impact that we would immediately feel? Because parang the goal is to, I think Senator Kiko Pangilinan wants an immediate impact sa kababayan natin. Siyempre may cost and benefit, no? So, una, bakit ba natin nilagay yung travel tax to begin with? So, noong unang panahon, ang nakakapag-travel supposedly ay mga mayayaman at may kaya lamang. So, parang ang travel tax is a redistributive income redistribution tool na okay, may pera ka, medyo mag-donate ka ng konti sa gobyerno para yung gobyerno naman makakapagpondo ng mga programa na makakatulong sa mga estudyante, sa pagpapaganda ng ating mga tourism destination. So, yun po yung purpose ng travel tax, no? So, pero fast forward,
hindi na po totoo 'yon, no? So ang paglipad ay hindi na lang gawain ng mayayaman, no? Kahit yung mga lower income nakakapag-travel dahil sa mga discounts ng mga airline companies, no? So therefore, kapag ka sinuma total mo 'yon, ang iniisip ng ating mga mambabatas, baka mas marami na pong benefits na tanggalin yung travel tax kasi mas maraming makikinabang na mga mamamayan natin na mag-enjoy sa labas ng bansa, tapos pagbalik nila baka naman dahil nag-enjoy na sila, mas masaya sila magtrabaho dito, mas maganda yung pananaw nila para sa ating bansa kasi naikumpara nila yung bansa natin sa ibang bansa. So kaya sa tingin ko, yun ang tinitingnan ng ating mga mambabatas na baka hindi na tama or hindi na totoo yung assumption nung ginawa po natin yung travel tax. Well, I agree with you on that point, Prof. No, with 2,600 or 1,726 really adds to the spending power instead of binayad mo sa terminal fee. But ang question dito is, will this also impact ticket prices? Because when they sell airline ticket prices, para siniseparate nila, hindi nila ini-inclusive sa ticket yung travel tax. So, ang isa pang goal na tinitignan natin na sana maapektuhan yung actual ticket price at bumagsak. Yes, yun ang inaano. Yung iba kasing airlines ini-embed di ba? Tapos yung iba naman nakakainis. Minsan gusto mo i-embed, minsan ayaw mo na para makita mo yung airline ticket kasi binili mo na discount tapos pagdating mo, meron ka pa lang separate na babayaran, which is weird naman kasi hindi naman electronic yung pagbabayad, no? So manual mo ibabayad ng cash minsan yung travel tax, no? So siguro kailangan tutukan na kapag inabolish mo yung tax at ipaliwanag sa ating mamamayan, massive communication program na wala nang dahilan para magtaas pa ng kaunti yung ating mga airline companies na nag-i-embed ng travel tax doon sa ticket para alam natin na wala talaga yung travel tax doon, no? So yung discount na nakuha mo nung bumili ka ng ticket last month or 2 weeks ago or 3 months ago, nape-preserve yun na ito talaga yung budget natin para mag-travel sa abroad at hindi ka masusurpresa na may travel tax. Yeah. So I think kailangan ipaliwanag yun sa mamamayan para at least naman hindi na papagsamantalaan. I'm sure baka hindi naman pagsasamantalaan ng mga airline companies na wala na kayong dahilan para mag-embed at magpatong pa ng travel tax doon sa ticket. Well, it's good news po no para sa mga travelers kung sakasakaling ito po ay maaprubahan at maging batas na. But on the other side of the fence, people are asking or some of the people are asking for that matter na saan naman po kukunin ngayon yung mga pondo na ginagamit no na nakukuha sa travel tax which is for the yung NCAA or NCCA infrastructure, tourism infrastructure and for CHED, etc. Apo. Maganda po yan, no? Kasi nung unang panahon nung ginawa nila tong travel tax, assume natin na walang corruption, no? So nung ginawa yung batas na yan, walang corruption. And so therefore, importante yung collection na yan. And in fact, I think in 2025 last year, mga 8 billion yan na total collection. So napakalaki po yan. But lagi ko po tinuturo sa aking mga estudyante pag nag-ano kayo ng mga number, laging in relation to what? No, halimbawa, narinig natin yung mga privilege speeches ng ating mga mambabatas na ang corruption is around 20%. Minimum na yon. So, doon sa, for example, sa infrastructure. So, sabihin na natin 1 trillion yung infrastructure budget, pero actually hanggang 1.5 yon. Ang 20% ng 1 trillion ay 200 billion. Laki. So, yung 8 billion, no, napakaliit na halaga yan na parang, ano ba naman yan, nagbabayad tayo ng kung anong tax, income tax, capital gains tax, VAT, excise tax, tapos may travel tax, mag-e-enjoy na nga lang tayo, itatax pa tayo, no? So, dahil nga minsan, mas mura pa lumipad palabas kaysa lumipad ka dito sa ating mga domestic tourism destinations kasi ang liliit ng mga airport kaya hindi pwedeng lumipad yung mga malalaki kaya hindi pwedeng magmura yung ticket kaya mamahal ng mga ticket dito sa domestic. So kapag sinuma mo 200 billion baka naman pwedeng isoli na ng mga mambabatas yung hindi naman siguro yung mga tinatawag nila mga contractors, no? So, kung ibabalik nila yung pera na yun na nakuha in the last 3 years sobra-sobra yun para ipantakip doon sa mawawalang 8 billion taon dito sa travel tax, no? So mag-enjoy ang ating mga tao para lumabas. At the same time, hindi naman siguro masama na
kunin natin doon sa talagang total na budget natin for 2026 is 6.7 trillion, ano ba namang i-reallocate mo yung pera na That's yun right. para punuan yung mawawala doon sa travel tax, like yung sa NCCA, no, yung sa National Culture. Alam mo, Prof, buti na banggit mo yung mga taxes, no? Alam mo kasi a long time ago nung binabasa ko yung tax system ng Philippines, ang dami natin EVAT, VAT, expanded, iba-ibang klaseng tax, and we're one of the we have one of the most number of VAT and EVATs in the world pala, no? That's an old school of thought kasi sa economy na if you want to the income sa isang bansa, magpapataw ka ng tax, but yung new train of thought kasi is actually, in hindsight, if you remove most of this, you're stimulating people to spend more, which goes directly to the government coffers, which, yung sinasabi mo naman sa corruption, itong mga VAT, EVAT, they're prone to corruption, so wala kang 100% collection. Is it about time that we take a look at our entire tax system and maybe find a better way, similar to Japan or the other countries? Tama po yun. Kasi, for example, nung nilalathala yung Train 1, no? So sinasabi natin naglalagay ka ng maraming mga taxes, especially doon sa oil, no, na magli-lead sa inflation, pero hindi natin pinag-uusapan yung tax administration. Pagkatapos ng napakaraming taon, ngayon pa lang natin na lagdaan yung e-government, no? Yung e-government act, no, supposedly to digitalize everything. So, dagdag ka ng dagdag ng tax, hindi mo naman na-i-insure sa ating mamamayan na talagang 100% tax collection efficiency ka. At number 2, 100% tax, yung budget implementation effectiveness. So, kailangan talaga, tingnan muna natin, baka naman hindi talaga kayang i-handle ng ating gobyerno yung ganyang kadaming tax administration. Kung hindi naman kailangan, di ba, why not i-reduce natin yung ating budget at i-reduce natin yung ating taxes and let the private sector do its magic. No? And then ibigay natin yung pera na yun sa ating mga mamamayan. By the way, ang ating mga mamamayan, ang gastos ng pamilyang Pilipino ay 76% ng total GDP natin, ng total economy natin. So kung ibabalik mo sa kanila yung maliliit na halaga na dating kinokolekta natin at hindi naman gagastusin o madidelay yung gastos, or kung hindi naman kinurap at dinala pa sa ibang bansa yung pera natin at pinambili ng isang mamahaling sasakyan na may magandang payong, hindi na maganda yon, no? So wag na lang natin kolektahin sa ating pamilyang Pilipino yung mga maliliit na mga sandamakmak na mga taxes na yan, and gastusin yan at iikot yan sa ating bansa. Sasabihin naman, Prof, yung travel tax, lumalabas kasi yung pera natin sa ibang bansa. Hindi yun ang punto. Pag lumabas yung ating mga middle class at lower middle class, kahit yung mga lower income, enjoy sila. Pagbalik nila dito, mas lalo silang enjoy, mas lalo silang gagastos kasi pagka enjoy ang isang tao, lalo siyang gagastos. Paano naman, mahal na nga ditong mag-travel sa Pilipinas, mamahalan mo pa mag-travel abroad, paano naman mag-enjoy? Sobrang dami na nating binabayarang taxes, both as a consumer and as a businessman, yung small businessman, sobrang dami, more than 30. Isa sa tayo pinakamadami binabayarang tax ng isang businessman. Di ba yung businessman, isa din yung tatay na magdadala sa pamilya niya abroad o dito sa mga Islam. Agree. Abolish lang natin yan until mapatunayan nilang sa atin na talagang kaunti na lang o zero na yung corruption doon sa mga taxes na binabayaran natin. Well, we are one with you in the hopes na ma-abolish nga In a itong perfect taxes. world. Pero kasi 6 nga po ang proposed bill sa Senate ng tax travel ban, pag-ban ng travel tax. So we'll see kung which among those proposed bill ang mananalo, ika nga maipapasa. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Ronilio Balberan of the University of Asia and the Pacific. Maraming salamat po. Ayan, usapin tax ang dami umiinit ng dugo ng mga tao. Oo, totoo naman, marami tayong tax Tapos makikita mo Actually, kung saan napupunta yung tax na binabayaran mo. We have one of the most number of expanded value-added tax and expanded tax components in the world. So, di ba sinasabi ni Prof, ibalik mo sa tao, stimulate growth. 76, boost spending. Above 70% ang gumagastos sa consumption sa Pilipinas, middle class families. Balik mo sa kanila yan. Alright, that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III, kapatid. We are One News. All sides, all the time. Stay tuned. Meron pong press con na nangyayari po ngayon si Vice President Sara Duterte. Pobrehon. Alam mo,
isip, kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok na moabot ang adlaw na wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Any questions? First question. Next time na question. No. Thank you. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. I'll scan this. I-scan mo na. I-send ko to GC. I-send ko to GC. Wait lang, para maganda yung scan. Okay.